Pangatlo, napaka-importante nito kasi stressful maghintay ng outcome, yung resulta ng skills assessment. Dapat meron kang trabaho o kaya source of income. Kung ito lang yung iniintay mo, napakahirap talaga. Hi everyone, kumusta? Welcome back sa atin lahat, no? Hindi nakapag-upload ng mga nakaraan kasi na-busy. Etong video na to, i-share ko lang yung unang step na ginawa ni Shena, unang requirements na kinuha ni Shena para makakuha ng working visa dito, para makapunta kami dito sa Australia. Ito yung skills assessment. Disclaimer lang po, hindi po ako immigration agent o nagtatrabaho sa recruitment agency. Share ko nga lang po yung mga ginawa ni Shena, no? Maraming paraan para makapunta dito sa Australia. Pwede yung mga magulang nila, citizen na dito, tapos yung mga anak nila, kinukuha na lang papunta dito para dito na manirahan. Yung iba naman, yung mga kamag-anakan nila, ini-sponsoran nila na pumunta dito. Hindi ko alam kung anong visa yung ginamit nila. Ang marami dito, ito kasi yung pinakamabilis at pinakamadaling paraan para makapunta dito sa Australia, yung student visa. Maraming nag-e-enroll dito na iba't ibang edad, no? Yung iba, pagkatapos niya ng high school, pagka-graduate niya ng high school, dumidiretso na dito na nag-aaral. Yung mga magulang nila may kakayanang magpaaral dito sa Australia. Yung iba naman, may pamilya na din sa Pilipinas, tapos may asawa at anak na, nag-e-enroll pa rin sila dito. Yung iba naman, medyo matatanda na, no? Mga 45 nga, meron pa dito eh. Tapos, pagka-graduate nila, binibigyan sila ng 18 months na working visa, yung parang temporary visa. 3 years, meron 5 years, depende nga sa course, no? Tapos, yun, maghahanap sila na magkaroon ng working visa dito para ma-sponsoran ng isang employer. Magkasama kami ni Shena sa trabaho, kaya meron nagsasabi sa amin napakaswerte daw namin kasi hindi na kami dumaan sa pagiging estudyante para makapunta dito. Ito nga yun yung 482 visa, yung inisponsoran ng isang employer, tapos pwedeng isama yung mga anak nila, yung asawa nila. Mga estudyante, ayun yung tinatarget nila, magkaroon sila ng sponsorship. Pero si Shena, diretso na kaagad, no? Hindi na dumaan sa pag-i-estudyante. So, kaya swerte daw kami. Marami rin dito yung mga taga Dubai, tsaka taga Singapore, may mga nagpapa-skills assessment. Tapos, ini-sponsoran din ng mga employer dito. Yung mga merong experience na 5 years o kaya 10 years. Kasi meron kaming kasama ni Shena na 482 visa din. Galing siya ng Dubai. Ito yung mga requirements ng skills assessment: passport, CV, resume, transcript of record, diploma, certificates. Yung certificate ng seminar, tapos certificate ng training, photo o kaya yung video na nagtatrabaho ka. Si Shena hindi na nag-upload ng video, parang optional lang yun. Employment certificate. Yung employment certificate, hindi yung pagkabigay sa'yo, ayun na yun. Meron silang sariling template. Kailangan magpagawa kayo ng certificate of employment na yung requirements ng template na depende dun sa assessor nyo kung anong template yung employment certificate na kailangan nila, no? Tapos papirma nyo na lang sa HR department. Tsaka yung mga payslip na katibayan na nagtrabaho kayo sa isang kumpanya. Etong mga requirements na to, i-scan yan, tapos kailangan PDF files, i-convert nyo na lang PDF files, tapos i-upload nyo na lang. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan i-upload yung mga yan. 3 reminders, no? Sa akin lang to, parang kasi ito yung nakikita kong napakahalaga, no? Bago magpa-skills assessment. Yung una, yung mga isasama mo, halimbawa, ikaw yung nagpa-skills assessment, tapos yung isasama mong pamilya, yung asawa mo, tsaka yung mga anak mo, dapat healthy sila. Baka kasi pag natapos mo na yung skills assessment na naging positive outcome na, tapos pag mag-a-apply na kayo ng visa, magkakaroon lang kayo ng problema sa medical nyo, ma-delay pa kayo ng pagpunta sa Australia dahil lang sa health issue. Pangalawa, yung asawa mo o partner mo, kailangan meron ding working experience o may tinapos, kasi baka magkaroon ng problema sa immigration kasi baka hanapan ka ng working experience kasi working visa nga yung ibibigay sa'yo.
Pangatlo, napaka-importante nito kasi stressful maghintay ng outcome, yung resulta ng skills assessment. Dapat meron kang trabaho o kaya source of income. Kung ito lang yung iniintay mo, napakahirap talaga, no? Dito tayo sa browser. Punta lang kayo ng Google. Click nyo lang yan. Tapos, TRA. Enter. Yan. Trade Recognition Australia. Click nyo lang yan. Ito. Scroll down nyo lang. Ito yung kinuha ni Shena. Temporary skill shortage. Ito yung may sponsored na kasi Shena, kaya ito yung kinuha niya. Magpo-focus tayo dito. Pero try muna natin yung start your assessment now. Nawawa, chef. Kung wala pa kayong sponsor, no, kung maghahanap kayo ng different visa, I need a skill assessment for a different visa. Ito yung kay Sienna, temporary skill shortage. Yan. Pero dito tayo sa different visa. Philippines. Okay. Tapos yung experience, kung ilang taon. Full paid employment. Ayan, 5 years. Kung 3 years lang kayo, meron. Dito na tayo sa 5 years. Ayan. Offshore Skills Assessment Program. Ito yung program na pupuntahan nyo kung kailangan nyo ng ibang visa. Back tayo doon. Ito yung mga programs na yon. Itong offshore na to, Offshore Skills Assessment Program. Ibig sabihin nito, wala ka sa Australia. Nasa sa Philippines o sa Singapore, Dubai, iba-ibang bansa, no? Sa Europe pwede o kaya sa basta offshore. Ibig sabihin, nasa ibang bansa ka. Mag-focus tayo dito. Kasi ito yung kinuha ni Shena. Merong 4 yan 1, 2, 3, 4. Eligibility, before you register, how to register, after you register. Ito. Eligibility. Ito, yung TSS applicant guidelines. I-download nyo lang yan, no? PDF yung dinownload namin para mababasa namin sa cellphone. Mag-download na ngayon ng PDF reader sa cellphone. Yun, mababasa nyo na yan. Tingnan natin yung dinownload natin. Ito yung makikita nyo dyan. Yan. Page 6. Dito makikita mo yung application process. Choose TRA, approve TRO, registered and submit, upload documentation, technical interview. Ayan, yung 4 na yan. Back tayo Guidelines na download na natin. Tapos yung nominated occupation country. Pwede tayong mag-apply kung legible ba tayo. Ito yung mga kailangan ng Australia ngayon Itong skilled na to Meron lahat yan, Philippines. Yan, automotive electrician, meron yan, Philippines. Yan, baker, may Philippines yan. Yan. Pinoy lang ang sakalam dito kasi hindi nawawala yan sa kasi mga Pinoy magagaling talaga no? Magagaling talaga sa trabaho, no? Masisipag, tsaka mga skilled talaga, magagaling. Ayan, no? Philippines, carpenter, chef, yan. Halos lahat dyan. 23 to 23 na skilled shortage. Baka isa kayo dito, pwede kayong mag-apply, no? Ayan. Electrician. Okay, tapos back natin yan. Tapos na tayo, legible na tayo. Walang problema. Ngayon, before you register, you need to check. Ayan, Department of Home Affairs. Kung kailangan mo ng assessment, yung para dun sa ina-applyan mo. Pero kung chef ka, kailangan mo talaga ng assessment, no? Ito yung mga evidence. Pag-aaralan nila yung mga pinasa mong requirements kung pwede ka mag-proceed sa sa skills assessment. Yan na yung pathway 2. Mapapansin nyo dito, puro TSS applicant guideline kasi napaka-importante nito, no? Kailangan yung basahin ng mabuti to. How to register. Yan. Choose an RTO from the RTO Finder and contact them. Ayan, kukontakin natin yung RTO. Punta tayo sa RTO Finder, tapos kukontakin natin yung
RTO. Yan. RTO means Registered Training Organization. Yan. Training Organization. Kumbaga sa atin dyan mga school yan Beta test nga parang TESDA yun Ito, makikita natin dyan. Halimbawa, ito. Automotive electrician. Ito, pag nakita nyo yan, ito, yung sa loob niyan, halimbawa, automotive electrician, kuhain nyo yung details dyan, sila mag-a-assess sa'yo ng skills assessment mo. Yan. Pwedeng beta test. Dito si Shena nagpa-assess Dito sa beta test. Kunin nyo yung website, puntahan nyo yung website nila, tapos kontakin nyo sila sa email, pwede nyo yung tawagan. Yung email, sabihin nyo na gusto nyo magpa-assess sa kanila, magbayad na kayo ng paunang bayad, no? Yan yung i-review nila yung mga documents nyo. Tapos, kasi hindi nyo may ipapasa yung documents nyo pag hindi pa kayo nakakabayad. Kailangan sabay-sabay na. I-ready nyo lahat ng mga requirements nyo, yung PDF files, tapos i-upload nyo dito, tapos yung reference number, ilagay nyo rin, tapos mai-send nyo na yon. Tapos isendan kayo ng email pag yung documents na pinasa nyo, na-meet na yung requirements na kailangan nila para maka-proceed ka dun sa pangalawang step, yung last step na, no? Pag nakabayad na kayo ng pangalawang bayad dun sa interview, tapos yung interview na, hihintayin nyo na yung outcome. Ito. Sina, ilang months ba yon bago? Just 14 days. 14 days. Yun, 14 days daw bago lumabas yung outcome nung interview, yung skills assessment mo.